Ngayong araw nga ay magluluto tayo ng kare-kare na nakahalo na yung bagoong sa ating gagawing sauce. Kaya naman pag natikman mo to, masasabi mong sauce pa lang, ulam na. Simulan natin sa pagpapalambot at pagpapakulo ng ating pork belly. Nilagyan ko lang ito ng onion, garlic, black pepper, bay leaf, and salt. Takpan lang natin ito at hintayin kumulo, at kapag lumutang na yung mga dumi na galing sa ating karne, tanggalin lamang natin ito gamit ang sandok o kaya ay kutsara. Takpan at papakuluan ko lamang ito ng 1 oras, at pagkatapos ng 1 oras ay babalikan ko ito, check ko kung malambot na gamit ang kutsilyo, at yan wala nang lumabas na blood galing sa pork, ibig sabihin ay luto na ito. Set aside, at kapag nag-cool down na yung ating pork belly ay pwede na natin itong prituhin. Medyo bibilisin ko lang yung paglagay ng pork belly, tapos tatakpan ko ito dahil nalalaman talaga ito kapag piniprito. Kapag golden brown na, pwede na natin itong hanguin. Nakita nyo ba yung taba niyan? Isang kagat. Langit agad. Set aside muna natin ito at patuluin muna natin yung mantika, tapos start na tayo magprito ng ating talong. Sa same pan kung saan tayo nagprito ng ating talong ay doon na rin natin ilalagay yung ating atsuete. Gagawa tayo ng annatto oil. Yan, halu-haluin lang natin hanggang kumulay yung ating atsuete. Nagpakulo na rin nga pala ako ng tubig dahil magsisimula na tayong mag-blanch ng ating vegetables. Tapos pagtapos natin i-blanch, nag-prepare na rin ako dito ng bowl na mayroong iceberg galing Alaska. Joke lang. Ilalagay ko lang dito yung ating mga vegetable para mag-stop yung cooking at mas maganda yung maging kulay ng ating vegetable mamaya. Pagkatapos nga ng pechay, sunod ko nang nilagay yung sitaw, pero depende po sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan yung inyong vegetable. Same pan kung saan ko niluto yung annatto seeds kanina, ay nilagay ko na yung ating bawang at sibuyas at magsisimula na tayo maggisa. Kapag naamoy na natin yung aroma ng bawang at sibuyas, ay pwede na tayo maglagay ng ating flour. Halu-haluin lamang natin ito. Yung flour nga pala ay magsisilbing pampalapot ng ating magiging sauce mamaya. Pwede na nating idagdag yung pinagpakuluan ng ating baboy kanina para mas maging malasa yung gagawin nating sauce. Mag-add na tayo ng unsweetened peanut butter. Ilagay na rin natin yung bagoong sa mismong sauce ng ating kare-kare. Tapos haluin lang natin ito ng mabuti. Medyo nakulangan pa nga ako sa lapot ng ating sauce, kaya nilagyan ko pa ito ng peanut butter. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang magpantay yung lasa ng ating ginagawang sauce. At kapag okay na, salain lamang natin ito para mas maganda yung maging texture ng ating kare-kare sauce. Grabe, sauce pa lang talaga, ulam na. Shoutout po kay Ma'am Ortiz Shati from Nueva Ecija, Laika Barlis from Nueva Ecija, Alita Antigua from Mandawi City, Cebu, Norma Maruhom from Lanao del Norte, Simeona Stevens from Australia, Gio Pecati de Mesa from Caloocan City, and Ma'am Rosemary Beneflor from Negros Oriental. Maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. At ayan, luto na yung ating napakasarap na sizzling kare-kare. At kung umabot kayo sa part na to at nagustuhan niyo po ang aming video, ay paki-comment naman po kung taga saan kayo para naman mapasalamatan po namin kayo sa aming mga susunod na video. Yun lamang po. Maraming salamat. Enjoy! Kaya ano pang hinihintay nyo, itag yun na yung taong gusto nyo magluto ng sizzling kare-kare para sa inyo. Grabe, ang sarap. Sauce pa lang, ulam na. Tapos yung gulay, perfect.